Hello and welcome sa second part ng alias. So previously nakita natin kung paano tayo gagawa ng isang alias command sa isang custom para sa isang custom execution. However, dapat nating maintindihan na ito ay temporary lamang. So if we want na talagang i-permanent yung command na yon, may kailangan pa tayong gawin at idagdag siya sa bash rc file. In addition, hindi siya gagana sa terminal na iba. Dito lang siya kung saan mo ginawa because as I have said, it is just temporary. Okay? So for now, paano ang gagawin natin? Okay, so first, tingnan muna natin ang bash rc. Oops. ls followed by kailangan mo ng tilde like that, and then slash, and then yung bash rc, slash tooldoc or period, and bash rc. Okay? So, ang purpose nito ay para malaman natin kung saan siya naka-store. At dahil alam na natin ang absolute path niya, we are going to copy that and then open it via Vim. Alright. At it would appear na hindi available yung Vim sa aking operating system, but we can use Nano. Okay? So, depende sa text editor kung paano. Usually, gumagamit ako ng Vim. I find it more flexible, but this is a good also, a very good text editor also. Kailangan lang nating pumunta sa dulo. Okay? So, as you can see dito sa part na yan, may mga option tayo na pwede mag-write, mag-read file. So, pretty much pareho lang sa Vim. No, it doesn't matter for now. So, ang gagawin ko, ilalagay ko lang dito yung command na nilagay ko previously, which is alias followed by mk equals, and then alam natin yun ay mkdir. Pero sa pagkakataon to, kasi nakita nyo ni mk, paltan lang natin para ma-verify natin na gagana siya. Gawin ko lang ma for example, and then testing again for alias. So, as you know, ito yung kanyang command, followed by the custom name or command, followed by equal, single quotation, and then yung command na gusto mong i-execute. Huwag niyo na muna intindihin yung nasa taas. We'll be going there sa mga future lessons. Okay? So, para lang makita natin na gumagana, ito siya. And then I'm going to save it. So, by the way, if you can use Vim, use Vim. And then, Y, and I hit enter para ma-save ko siya. Alright, the next thing na kailangan natin gagawin ay i-save siya sa ating command list. So, source followed by that bash rc. Meaning, kung ano man yung na-update dito sa file na to, ay titreat niya as permanent part of the command. So, in this case, alias lang naman yung ginawa natin, no? So, si alias will represent a specific command. I hit enter. Okay, itry natin yung MA. Oh, as you can see, nag-execute siya, pero nagawa ba yung folder na yon? At meron tayong testing again for alias. Alright, so in the event na ayaw na natin gawin yung gamitin yung specific alias na yon, pwede nyo namang i-execute ang unalias followed by kung ano man yung pangalan na nilagay nyo. Yung una, MK, pangalawa, MA. Okay, and let's try again kung gagana yung MK. Command not found, MA, command not found. Okay? So, depende sa inyo kung i-keep nyo or hindi. But again, this is a very good way to custom tailor yung inyong pagtatrabaho. In that accord, I'll be seeing you sa ating next video.